Pag-uusapan naman natin sa video na ito guys, no, regarding naman sa destiny swapping na ginagawa ng mga witches sa mga believers, no. Ang hindi natin alam, mga witches na ito tuwing January, nagsasagawa sila ng destiny swapping para i-hijack ang buong taon ng mga believers, no. Halimbawa, ngayong 2026, January pa lang, isinasagawa na nila yung rituals ng swapping of destiny para ay i-hijack nila kung ano man yung magagandang mangyayari sa atin sa buong taon ng 2026, no? Para sa atin ng mga believers, ang January ay ordinary na buwan lang. Iniisip natin ang January ay wala lang, parang siya lang yung unang buwan sa loob ng isang taon, di ba? Para naman sa mga may New Year's resolution, ang buwan ng January ay ito yung buwan kung saan nag-uumpisa sila ng kanilang New Year's resolution. Pero sa mga witch na ito, napaka-significant ng buwan ng January, no? Kasi sa witchcraft, ang buwan ng January, ito yung pagkakataon kung saan nangyayari yung hijacking ng destiny ng mga believers, no? Kasi ang buwan ng January, ito lang yung buwan na kung saan legal na nakakapag-perform ng swapping of destiny rituals ang mga witches. Kasi ang mga witches na ito, sumusunod sila sa law, kung baga may batas sila noon. Kaya ang January, ito lang yung covered ng batas nila na kung saan malaya sila or legal sila na nakakapag-perform ng rituals ng swapping of destiny para sa mga believers, no? So, ang gagawin nila para maisagawa nila yung swapping of destiny, kailangan nila ng pangalan ng believers, kailangan nila ng picture ng mga believers. Yun ang sandata nila para maisagawa nila yung swapping of destiny, no? Kapag ito na isagawa nila, ang financial blessings na pwedeng ma-experience ng mga believers sa taon na ito ay mapalitan ng kahirapan. Ang marriage blessings na pwedeng ma-experience ng mga believers sa taon na ito ay mapalitan ng divorce or di kaya mapalitan ng delay. Halimbawa, nakatakda kang ikasal sa taon na 2026, kapag napalitan ang destiny mo, madidelay ang kasal mo, di ba? At saka kung ikaw naman, pinagpala ka sa buhay, may asawa kasi magkakasundo kayo ng asawa mo, ang mangyayari sa iyo kapag napalitan ang destiny mo, maaari kayong maghiwalay ng asawa mo or di kaya mag-away kayo ng mag-away, no? Tapos halimbawa naman, makaka-experience ka ng physical healing. Halimbawa, may sakit ka, di ba? Dapat ay nakakamtan mo yung physical healing sa taon na ito. Ay kapag napalitan ang destiny mo, ang mangyayari sa iyo, madagdagan pa yung sakit mo, di ba? Sakit ang papalit, hindi healing, no? Hindi mo kailanman ma-experience ang healing kung madagdagan pa yung sakit mo. Halimbawa naman, success ang may experience mo sa taon na to sa kung anumang larangan, yung ginagawa mo sa buhay mo, pinagkaabalahan mo sa buhay mo. Ang mangyayari sa iyo, yung success na dapat ay makakamtan mo, mapapalitan ng failure or di kaya kabiguan, no? Kaya dapat alam natin, i-recognize na mga signs na ang kapalaran natin ay napalitan na pala, no? Para hindi tayo mabiktima nitong mga witches na ito, no? Bakit nga ba mahalaga sa witchcraft na ma-swap nila ang destiny ng mga believers sa buwan pa lang ng January? Kasi sa witchcraft, ang buwan ng January ay gateway yan. Kasi tulad ng sinabi ko, ito lang yung pagkakataon kung saan legal silang nakakapag-perform ng swapping of destiny sa mga believers. At halimbawa, na control nila yung buong January mo kasi nga, nagmanifest sa'yo yung swapping of destiny ritual na ginawa nila sa'yo. Ibig sabihin lang nun, kapag na-control nila yung buong January mo, makukontrol na din nila yung buong taon mo, no? Kasi kung ano man yung pinalitan nila sa'yo sa buwan ng January, maglalak-in yun hanggang sa buong taon na. Kung baga, kung ano man yung rituals na isinagawa nila sa buwan ng January, yung swapping of destiny rituals, magkikerry siya ng authority hanggang sa buong taon. So ngayon, yun na yung magiging destiny mo, no, sa buong taon. Kung ano man yung nangyari sa'yo sa buwan ng January dahil nga napalitan ng destiny mo, yun na yung maging destiny mo sa loob ng 12 months, no? Kaya dapat alam natin kung ano ang nangyayari sa atin, no? Ang January ay siya yung head ng buong taon, di ba? Nire-represent niya yung head of the year, di ba? Kasi nga siya nga ang nangunguna sa buong taon, kaya siya yung head ng buong taon, yung January, no? Kaya dapat alam natin ito kasi sa mga buwan na ito din yung mga buwan kung saan nagre-release si God ng panibagong blessing sa mga anak niya. Kasi nga,
New Year, new beginning para sa atin, no? Bagong taon, bagong pag-asa para sa mga believers. New Year, new blessings. Kasi yan naman ay sinabi ni God sa scripture, sabi niya sa Isaiah chapter 43 verse 18. Forget the former things, do not dwell on the past, see I am doing a new thing. Diba, nakasaad nga dito, kalimutan natin yung mga nakaraang bagay na. Kasi ang nakasaad dito, wag daw tayong manatili sa nakaraan kasi may mga ginagawang panibagong bagay si God sa buhay natin. So, patunay lamang na ang New Year ay bagong pag-asa yan kasi gumagawa ng panibagong bagay si God sa buhay natin. Malinaw na nakasaad dito sa scripture. Pero, ang mga witches na ito, napaka-strategic nila, no? Para hindi natin matanggap itong panibagong bagay na ginagawa ni God sa buhay natin, binablock na nila kagad, pinapalitan nila yung destiny natin gamit yung witchcraft nila, no? Tsaka, nakasaad din yan sa Revelation chapter 21 verse 5, He who was seated on the throne said, I am working everything new. Diba? Pino-work out ni God ang lahat sa atin. Pinabago ni God yung lahat sa atin, no? Ang nakasaad dito, I am making everything new. Ginagawa niyang bago lahat sa atin, diba? Kaya itong mga witch na ito, alam nila na gumagawa ng panibagong bagay si God sa buhay natin. Kaya talagang nagsusumikap sila na January pa lang, ma-swap na nila yung destiny natin para hindi na natin ma-receive kung ano man yung mga panibagong bagay, kung ano man yung mga panibagong blessings na ipagkakaloob ni God sa atin, no? Kaya dapat magkaroon tayo ng kaalaman dito, no? So, paano nga ba natin ma-recognize na ang mga destiny natin ay napalitan na pala? Ano nga ba yung mga signs na mai-experience natin, no? Number 1 na talaga dyan, halimbawa, pagpasok pa lang ng January, ang buhay ninyo ay biglang parang maraming mali sa mga nangyayari sa buhay ninyo, no? Halimbawa, puro na lang misfortune, puro na lang failure. Halimbawa, pagpasok pa lang ng January, kung nagninegosyo ka, dati namang malakas yung negosyo mo, tapos bigla na lang nag-failed or di kaya na-bankrupt ka. Tapos halimbawa, pagpasok pa lang ng January, natanggal ka na kaagad sa trabaho, or di kaya pagkapasok ng January, nagkasakit ka kaagad, di ba? Yung mga ganong pangyayari sa buhay mo, sign na yun na napalitan ang destiny mo, di ba? Yan ang mga sign na napalitan ang destiny mo, no? Pangalawa naman na sign, halimbawa, dati ay maganda ang pagsasama ninyo ng asawa mo. Sweet kayong mag-asawa, tapos naging bitter ang pagsasama ninyo. Halimbawa, nagbago ang pakikitungo ng isa't isa. Yung dating sweet, nagbago, hindi na siya sweet, di ba? Yung dating nagkakasundo ay hindi na magkasundo, bigla na lang hindi magkasundo, nag-aaway ng nag-aaway, isa din yan sa sign na ang destiny ninyo ay napalitan na. Tapos, halimbawa, pagpasok ng January ay punong-puno ka ng pag-asa, di ba? First week ng January, punong-puno ka ng pag-asa kasi iniisip mo bagong taon, bagong pag-asa, bagong blessings. Ganun ang iniisip mo. Bigla ka na lang nagkakaroon ng discouragement, di ba? Pagkalagitnaan na ng bigla ka na lang nagkaroon ng discouragement. As in, nawawalan ka na ng pag-asa para ituloy mo kung ano man yung mga ginagawa mo kasi nga na-discourage ka na. Isa din yan sa sign na napalitan na ang destiny mo. At saka, halimbawa, yung pera mo, di ba, halimbawa may ipon ka, yung pera mo bigla na lang naglalaho na parang bula, na hindi mo alam kung anong pinagkagastusan mo, hindi mo alam kung saan napunta. Isa din yan sa sign na ang destiny mo ay napalitan na. At saka, halimbawa na nararamdaman mo na parang na-block yung prayer mo, no? Parang hindi ka na naririnig ni God, parang nawalan ka na ng communication kay God. Isa din yan sa sign na ang iyong destiny ay napalitan na, no? Yung mga sign na binanggit ko, yun ang mga sign na ang mga destiny ninyo ay napalitan na. Kaya dapat ma-recognize natin kaagad para makagawa tayo ng aksyon, para hindi tayo maabutan ng paglalakin ng mga destiny natin, no? Kasi, tulad ng sinabi ko, ang mga witches na ito, nag-aantay sila ng result, no? Halimbawa, ikaw, natatapos na yung buong January, na hindi ka nakagawa ng aksyon, hindi mo na i-cancel yung destiny swapping, hindi mo na i-reverse, ay pagdating ng February 1, nakasealed na yung kapalaran mo. Kumbaga, yun na yung magiging kapalaran mo sa buong taon. Kaya, dapat ma-recognize natin ito bago pa man magtapos ang January para ma-i-cancel natin kaagad, para ma-i-reverse natin kung ano man yung swapping of destiny na ginagawa sa atin ng mga witch na ito. So,
Alamin natin dito, ano nga ba yung January timeline na ginagawa ng mga witches, no? Napag-alaman ko from January 1 to 15, ito yung mga panahon kung saan nagpe-perform ng ritual ang mga witch ng swapping of destiny. Tapos pagdating naman ng January 16 to 31, ito naman yung mga panahon na kung saan inoobserbahan nila yung resulta doon sa ginawa nilang rituals, no? Inoobserbahan nila kung tumalabas sa'yo yung swapping of destiny rituals na ginawa nila. Inoobserbahan nila kung nagkaroon nga ba ng pagbabago yung buhay mo, kung na-disgrace ka nga ba, or kung nagkaroon nga ba ng pagbabago sa relationship mo, or kung nagkaroon ba ng pagbabago sa financial mo. Ito yung panahon na nag-oobserba sila. Halimbawa nga, nag-manifest sa'yo yung ritual na ginawa ng mga witches, tapos hindi mo alam na naswap na pala yung destiny mo, wala kang ginawang aksyon. Pagdating nga ng February 1, close na, nakasil na ang destiny mo. Halimbawa, na-discover mo man na napalitan na pala yung destiny mo pero huli na kasi lumagpas na. Halimbawa, by March ay na-discover mo na napalitan ang destiny mo. Mahihirapan ka na para i-reverse ito. Hindi naman imposible na ma-reverse pa rin kasi wala namang imposible kay God, pero mahirap na. Kailangan mo na ng mga intense deliverance prayer. Kailangan mo na ng prayer and fasting. Kailangan mo na ng mga prophetic intervention, no? Yung mga nangailangan ka na ng mga prophets, mga alagad ng Diyos na magpipray para sa iyo, di ba? Kaya kailangan bago pa man magtapos ang January ay ma-reverse na natin kaagad para hindi tayo mahirapan na ma-reverse sa kanila, no? So, paano nga ba natin i-reverse itong destiny swapping na ginawa sa atin ng mga witches, no? Bago pa man matapos ang January, no? Number 1 na dyan na dapat ma-recognize natin na ang ating mga destiny ay na-swap na pala para makagawa tayo ng action, no? Pangalawa naman, nagagawin natin, kailangan nating magsisi sa kasalanan natin, sa kapabayaan natin na hindi natin na-isil or hindi natin na-proteksyonan yung destiny natin, no? At pangatlo naman, nagagawin natin sa pamamagitan ng authority na binigay sa atin ni Jesus Christ, kasi bilang believers, may authority na binigay si Jesus Christ sa atin, no? Para i-defeat ang power ng mga kaaway natin. Lahat ng power, as in, lahat ng power ng mga kaaway natin, binigyan tayo ng authority na i-defeat sila, di ba? Na nakasaad yan sa sa scriptures, kahit magbasa kayo sa Luke chapter 10 verse 19. Behold, I have given you the authority to tread on serpents and scorpions and all the powers of the enemy, and nothing shall any means hurt you. Di ba? Yan ang nakasaad doon sa Luke chapter 10 verse 19, no? Kaya patunay lamang na may authority na binigay si Jesus Christ sa atin. Gamitin natin yung authority natin, mag-command tayo, di ba? Mag-command tayo, i-reverse natin kung ano man yung destiny swapping na ginawa sa atin ng mga witches, no? Mag-pray tayo ng specific prayer, wag mga general prayers, no? Kasi hindi effective yun. Ano nga ba yung mga general prayers na tinutukoy ko? Yung halimbawa, no? God help me, restore me to your original plan. Alisin mo sa akin yung destiny swapping, yung mga ganun ang mga general prayers, no? Na para kang nagmamakaawa sa Diyos na tanggalin kung ano yung assignment ng enemy sa'yo, no? Na ikaw naman ay binigyan ng authority, gamitin mo yung authority mo, magkuman ka. Ganito ang gagawin mo, no? Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, I reverse every financial blessings that has been swapped by witches against my life. I reverse it to its own sender na. Mga ganon, no? Mga ganong prayers, no? Every marriage blessings that has been swapped by witches against my life, I reverse it right now in Jesus' name. Ganyan-ganyan na mga prayer, no? Magkukuman ka sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Christ, no? Yan ang mga effective na prayer. Kapag ganito na spiritual warfare ang nararanasan natin, hindi effective ang general prayers. Kailangan natin maging specific at kailangan natin gamitin ang authority natin para ma-reverse natin itong swapping of destiny rituals. Maging specific tayo sa prayers natin. At saka, ang next naman na step na gagawin natin, i-declare natin na ang year 2026 natin ay pag-aari ni God. Na yung year 2026 natin belongs to God at walang makaka-hijack sa taon natin dahil i-declare natin na pag-aari ni God yung taon natin, no? Tapos, ang next naman na gagawin natin ay mag-declare tayo ng protection
sa buong taon natin, loob ng taon natin. Ang sasabihin natin, in the mighty name of Jesus, I declare that my 2026 is protected and covered by the blood of Jesus Christ. Dan ganun dapat ang mga sinasabi natin. Ang next naman na gagawin natin, i-anoint natin yung mga sarili natin ng anointing oil habang nagdi-declare tayo ng protection laban sa destiny natin, no? At saka, ang next naman na gagawin natin, kung kinakailangan natin na mag-fasting para maging effective ang prayer natin, gagawin natin yun, no? Kasi, para sa best result, para makuha mo agad yung sagot ni God sa prayer mo, kailangan mong i-humble ang sarili mo. At sa pamamagitan lamang ng fasting, ang pag-humble sa sarili mo. Kasi, ibig sabihin, kapag nag-fasting ka, nireject mo yung flesh mo at nag-yes ka kay God, di ba? Kung ano man yung will ni God, nag-yes ka sa Kanya, nireject mo yung flesh mo. Iyon ang ibig sabihin kapag nag-fasting ka. Kaya, kadalasan ng prayer and fasting ay effective siya, no? Nagkakaroon talaga ng answered prayers yung mga nagdadasal na sinasabayan nila ng fasting, no? Ang next naman na gagawin mo bago mag-end yung January, mag-focus ka doon sa reversal prayers mo, doon sa recovery prayers mo, para ma-recover mo kung ano man yung destiny na pinalitan ng mga witch na ito, kung ano man yung destiny na ninakaw sa iyo, no, para ma-recover mo siya, para mabawi mo, di ba? Tapos, ang susunod na gagawin mo ay i-continue mo lang yung pagpipray ng mga protection prayers sa buong January na yun, no? Ipagpatuloy mo yung pagpipray ng mga protection prayers hanggang sa matapos yung buong January, no? So, ganun ang dapat natin gawin para ma-reverse natin kung ano man yung swapping of destiny rituals na ginawa sa atin ng mga witches na ito, no? So, mag-pray tayo guys para ma-cancel natin kung ano man yung mga destiny swapping na na-experience natin sa buhay natin, no? Ama namin sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo na ang aking kapalaran ay nasa iyong mga kamay at mayroon kang orihinal na banal na layunin para sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag ko na ang bawat masamang palitan o transaksyon na ginawa sa aking kapalaran sa anumang paraan ay mapawalang bisa at mababaliktad ng dugo ni Jesus. Iniuutos ko na ang bawat ninakaw na kabutihan, pagpapala, pagkakataon at tagumpay ay ibalik sa akin ngayon din sa pangalan ni Jesus. Sinisira ko ang bawat sumpa ng henerasyon, masamang kasunduan at disenyo ng pagnanakaw ng kapalaran sa aking buong angkan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Bawat altar na kung saan inilagay ang aking kapalaran, iniuutos ko na magliyab at masunog hanggang sa maging abo sa pangalan ni Jesus. Bawat demonyong humahadlang sa aking kapalaran, binubuwag kita ngayon sa pamamagitan ng puwersa sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggalan ko ng kapangyarihan ang mga magnanakaw ng kapalaran na nakatalaga laban sa akin. Itinatali ko sila at iniuutos na bulagin at alisan ng kapangyarihan. Tinatanggihan ko ang ginawang pagbabagong ayos ng demonyo sa aking buhay. Panginoon, ibalik mo ako sa iyong orihinal na disenyo at plano sa aking buhay. Tulungan mo ako na mapanatili ko ang pagkakahanay sa iyong banal na layunin. Ang aking kapalaran, ang aking kaluwalhatian, ang aking bituin. Saan man kayo nakatago at nagdilim, bumangon kayo at magliwanag kayong muli sa buhay ko sa pamamagitan ng apoy ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos, magsagawa naman tayo ng reversal prayers para sa kung ano man yung destiny swapping na ginawa sa atin ng mga kaaway natin ay mabaliktad natin ito, ibalik natin sa kanila ang talab, no? So, Ama namin sa langit, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo na mayroon pa akong oras upang baliktarin ang anumang pagpapalit ng tadhana sa aking 2026. So ngayon, iniuutos ko na ang bawat pagpapalit ng tadhana na ginawa laban sa akin ngayong 2026 ay agad na baliktarin. Bawat biyayang pinansyal na napalitan ng kahirapan, binabaliktad ko ito ngayon. Bawat biyayang pangkasal na napalitan ng alitan o pagkaantala, binabaliktad ko ito ngayon. Bawat paggaling na napalitan ng sakit, binabaliktad ko ito ngayon. Bawat promosyon na napalitan ng pagsasawalang kilos, binabaliktad ko ito ngayon. Bawat tagumpay na napalitan ng kabiguan, binabaliktad ko ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Ama, nagsisisi ako sa anumang spiritual na kapabayaan noong Enero.
Patawarin mo ako na hindi ko naiayos ang seguridad ng aking taon. Ipinapahayag ko na ang aking 2026 ay sa iyo at hindi maaaring agawin ng pangkukulam. Itinatakda ko ang aking kapalaran para sa natitirang 11 buwan ng 2026. Ipinapahayag ko ang iyong salita sa Jeremiah chapter 29 verse 11 na may plano kang paunlarin ako at hindi para pinsalain. Ipinapahayag ko ang iyong salita sa Isaiah chapter 54 verse 17 na walang sandatang ginawa laban sa akin ang magtatagumpay. Ipinapahayag ko ang iyong salita sa Psalm chapter 118 verse 24 na nakasaad, ito ang taon na ginawa ng Panginoon, ako'y magagalak at magsaya dito. Bawat mangkukulam na itinalaga sa aking kapalaran ay mabubunyag at mawawalan ng kapangyarihan. Bawat altar na nagsasalita laban sa aking 2026 ay patahimikin ngayon sa pangalan ni Jesus. Ang bawat ritual na ginawa upang palitan ang aking taon ay kansilahin na ngayon ng dugo ni Jesus. Mula Pebrero hanggang Disyembre ng 2026 ay lalakad ako sa kabuuan na kung anuman ang inihanda ng Diyos para sa akin. Ipinapahayag ko sa pangalan ni Jesus na pinagpala ang aking pananalapi, pinagpala ang aking buhay may asawa, pinagpala ang aking kalusugan, pinagpala ang aking negosyo, pinagpala ang aking trabaho, pinagpala ang aking lahi, pinagpala ang aking ministeryo, at ang aking buong 2026 ay pinagpala at pinoprotektahan ng dugo ni Jesus. Wala nang magpapalit ng tadhana, wala nang pang-aagaw ang magaganap. Ang aking taon ay pag-aari ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ganong prayer dapat ang gagawin natin, guys, no? So, ganong prayers ang dapat na gagawin natin para mabawi natin kung ano man yung destiny na pinalitan ng witch sa mga buhay natin, no? So, yun lang naman yung aking maisi-share sa inyo sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!